ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 16, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan ng mga motorista ngayong linggo. Hirit na taas pasay sa jeep at bus inaprobahan na ng LTFRB. Singil ng Maynilad at Manila Water tataas sa Abril. Ilang Pilipino mula sa Qatar, Bahrain at Saudi Arabia napauwi na sa Pilipinas. Dalawang Pinoy na iulat na kasali sa mga nahuling nag-content na mga pag-atake sa Dubai. Magiging tugon ni Vice President Sara Duterte sa dalawang impeachment complaints malalaman na ngayong Lunes. Metro News, paglilipat sa BARM election o paglilipat sa BARM election sa Setyembre, posibleng maaprobahan sa Kongreso ngayong linggo. Sa ating balitang SNT, isang social media tool na magmomonitor ng hate speech sa digital platforms ilulunsad sa Spain. Lifestyle News, Filipino talents and hospitality bumibida sa pinakamalaking fleet ng Disney Cruise na Disney Adventure sa Singapore. At namang music trivia ngayong petsa naluklok sa US Rock and Roll Hall of Fame ang Swedish pop band na nagpasikat po ng mga witting dancing queen at the winner takes it all. Sino sila? Alamin! Balitang kakaiba, unang humanoid robot sa Macau. Inaresto ng pulisya dahil sa takot at panggugulat na ginawa. Ang ating po oras, 6:44 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May aasahang panibagong taas presyo ang mga motorista sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, posibleng pumalo ng 20 pesos hanggang 22 pesos ang karagdagan sa kada litro ng diesel. Naglalaro naman sa 14 pesos hanggang 16 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Habang ang kerosene ay inaasang magkakaumento ng mula 7 pesos hanggang 9 pesos kada litro. Dahil sa inaasang price increase, posibleng sumampa na sa 100 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel kapag nagpatuloy ang pagsirit ng presyo sa world market. Kaugnay nito, target ng Department of Energy na umapila sa mga kumpanya ng langis para utay-utayin muli ang nakaamba na namang big-time oil price hike ngayong linggo. May kinalaman pa rin ang patuloy na oil price hike sa sigalot sa Middle East na ngayon nasa ikatlong linggo na mula noong February 28. Samantala, ang senador na nanawagan sa gobyerno na isama ang mga motorsiklo sa ipatutupad na suspensyon o bawas sa excise tax sa petrolyo. Kondebatak sa report. Hiniling ni Senator Erwin Tulfo na gawing inclusive ang polisiya sa suspensyon o pagbawas sa excise tax ng produktong petrolyo kung saan ipinasasama sa mabebenepisyuhan ang mga Pilipinong nagmomotorsiklo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, pinuna ni Tulfo kung bakit limitado lang sa diesel ang ipapatupad na tax relief gayong mayroong 8.5 milyon na mga Pilipino na motorsiklo ang gamit sa pagpasok sa trabaho at ikinabubuhay ng marami. Paliwanag na Senador, gasolina ang gamit ng mga nagmomotorsiklo, kaya hindi pwedeng limitahan lang sa diesel ang ipatutupad na suspensyon o bawas sa excise tax. Tiniyak naman ng Department of Finance na isasama ng Development Budget Coordination Committee at Department of Energy sa kanilang rekomendasyon ang apela ng Senador para sa isang holistic view ng panukala.
Nagbabala naman si Tulfo sa mga epal na politiko na papapel at gagamitin ang krisis para sa pansariling interes. Inginitang mambabatas ang zero tolerance sa mga epal na politiko at sino mang gagamit sa distribusyon ng ayuda ay dapat na maparusahan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, pinahintulutan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling na taas pasahe sa jeep at bus. Gayunman, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza na hindi pa nila alam kung magkano ang magiging fare hike lalo't ipapaliwanag pa nila ang bagay na ito kay DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw ng Lunes. Sakop ng inaasahang taas pasahe ang mga nakalipas na ihain na petisyon ng transport groups para sa fare adjustments ng mga jeep at bus. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang pagkapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikalawang quarter ng 2026 na magre-resulta sa bahagyang pagtaas ng singil sa tubig ng Maynilad Water Services Incorporated at Manila Water Company Incorporated simula sa Abril. Ayon sa MWSS, ang FCDA ay mekanismo sa taripa na nagpapahintulot sa mga water concessionaire na mabawi ang pagkalugi na dulot ng pagbabago sa foreign exchange rate na may kaugnayan sa kanilang mga pautang na foreign currency. Para sa Maynila, aasahan ang pagtaas ng singil na may average na 9 centavos kada cubic meter, samantalang 4 centavos kada cubic meter naman ang aprobadong dagdag singil para sa Manila Water. Dahil dito inaasahang tataas ang bayarin ng mga customer ng Maynilad ng humigit kumulang 27 centavos para sa konsumo ng 10 cubic meters pababa, 1 peso para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 7 centavos para sa 30 cubic meters na pagdating ng Abril. Sa Manila Water naman, naabot sa 14 centavos, 29 centavos at 58 centavos ang magiging dagdag sa parehong antas ng konsumo. Samantala, Pilipinas kasama sa 60 bansang iniimbestigahan ng Amerika sa issue ng trade at forced labor. Detalye po yung hatid ni Chanel Salazar. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ng ginagawang investigasyon ng Amerika laban sa 60 bansa kaugnay sa mga produktong gawa sa sapilitang paggawa o forced labor na pumapasok sa kanilang merkado. Batay sa datos ng Department of Trade and Industry, kabilang ang Pilipinas sa mga iniimbestigahan ng United States Trade Representative. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, handang makipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyon upang maipaliwanag ang panig ng bansa. Layon-anya nitong matugunan ang mga alalahanin ng Estados Unidos habang patuloy na minomonitor ang usapin. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras 6:49 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng balitaan na naiuwi na sa Pilipinas ang mga OFW mula Qatar, Bahrain at Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers, 343 na napauwing OFWs ang mula sa Saudi Arabia at Bahrain na dumating sa NAIA kahapon March 15. Ito na ang ikalawang chartered flight ng Philippine Airlines para sa mga kababayan na naipit sa tensyon sa gitnang silangan. Nasa 26 naman ang mula sa Qatar na voluntary repatriates na dumating din kahapon ng madaling araw. Nito lamang March 14, kabuang 1,315 individual sa Middle East ang natulungan na ng gobyerno ng Pilipinas. Sa bilang na ito, 1,022 ang OFWs, habang 293 naman ang kanilang dependents o kaanak. Dole nagpaliwanag sa bumababang employment rate na inilabas ng PSA. Narito naman ang report ni Gina Mape.
Nagpaliwanag ang Department of Labor and Employment sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority on January 2026 Labor Force Survey. Sa naturang survey, ang employment rate ay bumaba sa 47.94 million nitong January 2026 mula sa 48.49 million on January 2025, habang tumaas ang unemployment rate mula 2.17 million sa 2.96 million o 4.3% na tumaas sa 5.8%. Ayon sa DOLE, ang pagtaas ng unemployment rate sa 5.8% noong January 2026 ay dahil nagtapos na ang pansamantalang trabaho ng mga manggagawa kasabay ng pagtatapos ng holiday. Ito ayon sa DOLE, pinapakita sa kabuang pagbaba sa 1.489 million employment mula December 2025 hanggang January 2026. Kasama na rito ang pagbaba ng wholesale at retail trade at mga service and sales workers na short-term hiring noong holiday, gayon din ang pagtatapos ng anihan at construction season. Paliwanag ng DOLE, tumaas ang bilang ng wage workers sa 32.963 million on January 2026 mula sa 30.555 million noong January 2025. Ipinagmamalaki ng DOLE na nalampasan ng pamahalaan ang target alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028 at patuloy sa paglikha ng kwalidad na trabaho ang gobyerno para sa mga mamamayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaalam ng mga opisyal ng Pilipinas sa United Arab Emirates o UAE ang ulat na may nakasali na 2 Pilipino sa mga naaresto dahil sa umano'y pagpapakalat ng mga content tingil sa pag-atake at air defense interception sa Dubai. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates kahapon, March 15, kumuha na rin ng kumpirmasyon at mga karagdagang detalye sa mga otoridad sa UAE tingil sa pagkakakilanlan, estado at legal na kalagayan ng mga umano'y nasangkot na Pilipino sa naging paghuli. Sa kasalukuyan, tiniyak ng embahada ng kanilang nirerespeto ang pamahalaan ng UAE at kapangyarihan nitong ipatupad ang kanilang batas sa pambansang seguridad at cybercrime. Samantala umano'y maanumalyang pagbili ng DOH sa mobile primary care facilities pinapaimbestigahan sa Kamara. Grace Mariano sa detalye. Pinapaimbestigahan ni Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren sa Kamara ang umano'y maanumalyang pagbili ng Department of Health sa Mobile Primary Care Facilities o MPCF na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Hakbang ito ni Pumaren makaraang sampahan ng reklamong draft sa Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng DOH dahil sa umano'y pagluto sa bidding at manipulasyon sa technical specifications ng biniling MPCF na plano sanang e-deploy sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Pumaren, layunin ng ikakasang investigasyon ng Kamara na matukoy at masolusyonan ang kahinaan ng patakaran sa procurement at mekanismo sa DOH. Tiwala si Pumaren na ang gagawing pagdinig ng Kamara ay makakatulong sa pagsisiyasat ng Ombudsman. Git ni Pumaren, dapat matiyak na walang makakalusot nakatiwalian sa programa ng DOH kaugnay sa MPCF upang makamit ang advokasya nitong mapalakas ang primary healthcare services sa mamamayan sa buong kapuluan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, pinahihintay na lamang ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ang kaniyang magiging tugon kung sasagutin o hindi ang 2 impeachment complaints na inihain laban sa kaniya. Ayon kay VP Sara, ngayon Lunes, March 16, malalaman ang kanyang desisyon kung magpa-file o hindi siya ng sagot. Bagamat malaking palaisipan sa kanya kung bakit guni-question ngayon sa Kamara ang pagpili niya ng abogado na magtatanggol sa kaniyang pagdinig. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance
na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, Una rito, sinabi ni House Committee on Justice member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na isasalang ng House Committee on Justice sa Miyerkules, March 18, ang pagtalakay sa aniyay conflict of interest laban sa Duterte lawyers na sina former Education Assistant Secretary for Procurement Reynold Monsayak at former DepEd spokesperson Michael Poa. Samantala, sinabi ni VP Sara na 4 ng politiko lumapit sa kanya para ipaabot ang interes na maisama sa kanyang senatorial slate sa 2028 elections. PNP kinilala ang kanilang ambag sa investigasyon ng ICI sa kontrobersyal na flood control projects. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Angel Garcia. Angel. Kinilala ng Philippine National Police ang mahalagang papel ng mga tauhan ng pulisya sa isinagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng operasyon ng ICI sa March 31, binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang naging mahalagang technical at security support ng PNP sa pagtuklas ng mga irregularidad sa ilang proyektong pang-infrastruktura. Kinikilala din ni Nartates ang naging papel ng mga tauhan ng PNP sa pagtulong na mabunyag ang katotohanan para sa transparency at accountability, bagay na ani ipinangako ng pulisya mula pa lamang sa simula ng investigasyon. Kabilang sa mga unit ng PNP na tumulong sa investigasyon ang Engineering Service, Criminal Investigation and Detection Group, Forensic Group at Information Technology and Management Service. Nakatutok ang partisipasyon ng pulisya sa teknikal na verifikasyon at forensic validation ng mga nakalap na impormasyon habang nagbigay din ang PNP sa seguridad sa mga team na nagsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Ang Directorate for Investigation and Detective Management ang nanguna sa koordinasyon ng mga gawain ng 4 na unit upang matiyak ang maayos sa suporta sa Independent Commission. Nanatili ring handa ang PNP na tumulong sa pagsasampa ng mga kaso at pagtugi sa mga individual na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Samantala, isinumita na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento nitong Biyernes bilang mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga sangkot sa investigasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, maaaring maaprobahan ngayong linggo ang batas na naglilipat ng unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Masde Mindanao o BARM sa September 14, 2026. Paniwala ni COMELEC Chairperson George Garcia, mangyayari ito dahil sa ito sa nasertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago mag-adjourn ang Kongreso. Naaprubahan na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang panukala sa third at final reading. Noong Enero na ipagpaliban na ang Bangsamoro election sa ika-4 na beses dahil sa legal at operational na hadlang matapos madelay ang BARM redistricting law. Sa kabila nito, nakahanda naman ang COMELEC na tugunan ang 2.3 milyong rehisadong botante sa BARM. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 53 centavos. Nasa 68 pesos and 54 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 47 cents. Ang palitan ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 86 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Noto results. Noto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi March 15, 51, 54,
37, 36, 42 at 57, kung saan naabot sa 96,526,694 pesos and 36 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 23, 9, 25, 32, 22 at 24, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 112,171,638 pesos and 12 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Nabakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang balitang SNT, isang social media tool na magmo-monitor ng hate speech sa digital platforms, ilulunsad sa Spain. Detalye hatid ni Rose May Miranda, RM. Maglulunsad ang Spain ng isang tool para bantayan ang mga hate speech sa mga digital platform bilang bahagi ng mas malawak na paraan upang pataasin ang pangangasiwa sa mga kumpanya ng social media. Ang naturang hakbang ay inanunsyo noong nakaraang buwan na layong i-regulate ang social media kabilang ang pagbabawal sa paggamit nito para sa mga wala pang 16 na taong gulang at mga inisyatiba na magpapanugod sa mga platform executive para sa illegal o hateful content na nakahost sa kanilang mga serbisyo. Sinabi ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na magbibigay daan ng bagong tool na tinatawag na audio o isang acronym sa Spanish para sa footprint of hatred and polarization sa pamahalaan na sistematikong subaybayan ng presensya, pagpapalakas at epekto ng hate speech online. Anya, ang online hate ay nagdudulot ng malalim na paghahati-hati sa Spanish society, kaya mahalagang simulan ng pag-uusap tungkol sa footprint of hate sa parehong paraan kung saan tinatalakay ng lipunan ang carbon footprint. Inihayag pa ni Sanchez na isa sa publiko ang mga resulta ng tool upang makita ng kanilang mga mamamayan kung sino ang nagmamonitor sa mga hate speech content at kung sino ang kumikita mula rito. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, Filipino Talents and Hospitality bumibita sa pinakamalaking fleet ng Disney Cruise na Disney Adventures sa Singapore. Detalye po ihatid ni Jackie Maestrado Rubio. Isinagawa noong March 5, 2026 ang special preview sailing cruise ng kauna-unahang Disney fleet sa Southeast Asia na Disney Adventures sa Singapore. Nasa higit 2,500 media and content creators ang inimbitahan para unang maka-experience ng magical and enchanting treatment at vibe ng itinuturing na pinakamalaking barko ng Disney Cruise Line. Bawat detalye, kaano man kalaki o kaliit, ay consistent sa Disney Magic Moments para figuratively ay maibalik sa pagkabata ang sinumang sasakay sa cruise. Ayon kay Entertainment and Hotel Operations Director Lloyd Machado, nasa 2,500 ang crew ng barko na kinabibilangan ng 50 nationalities with their countries shown on their name tags at syempre pa, kabilang dyan ang mga Filipino. Sa loob ng 4 na araw na pag-iikot sa loob ng cruise, hindi mawawala ang mga kababayang Filipino na bahagi ng musical production, food and beverage department, photography section at sa guest and concierge section ng Disney Adventure. Sa media presentation sa unang araw ng preview sailing, bumida agad ang musical performance ng Hollywood Performing Arts Hall of Fame inductee na si Jed Madela kasama ang 23-piece orchestra. Naging host and cruise performer naman sa Navigators Club sa Grand Captain Stable ang isa ring Pinoy pride na si Lovey. For those of you who we may not have met, my name is Sue. And my name is Lovey. And we're travelers who love seeing new places, Meeting new people, and having new adventures. and we are honored to be your hosts and welcome you all to the Navigators Club. Here we all can tell together tales of extremes,
Fortunate as it seems. Nakilala rin natin si Marty ng Bulacan na nagtatrabaho bilang photographer sa Disney Adventure na naging susi ang personality traits at anya'y Filipino smile para matanggap agad sa cruise line. Kanya ring ibinahagi ang sekreto bakit isa ang Filipino sa most sought-after employee ng Disney bukod sa India at Indonesia. The biggest advantage for Filipinos would be we're hardworking. Number one. And then we're more fluent in English than most nationalities. And then remember, accent is not the most important thing with regards to speaking English. You just need to be fluent. Pag naiintindihan na yung mga words mo, naiintindihan na yung thought, okay na siya. So, another advice for people out there thinking the accent is the number one important thing to speak English, it's about how you express your thoughts. Samantala, narito ang ilan pa sa ating mga kababayan na bahagi ng Disney Adventure at pinagsisigawan sa mundo na sila'y proud Filipino. From waitstaff to housekeeping and even the cruise performers, world-class talaga ang Filipino talent at hospitality na tunay na magandang tatak ng Filipino sa mundo. Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang Music Trivia ngayong petsa na luklok sa US Rock and Roll Hall of Fame, ang Swedish pop band na nagpasikat ng mga witing Dancing Queen. Bawal kasi yung background music, baka at the winner takes it all. Ito nag-trending to nung kasagsagan ng flood control scandal. Ginagawang background sa TikTok. Sino sila? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, March 16, taong 2010, naluklok sa US Rock and Roll Hall of Fame ang Swedish pop band na ABBA. Ang dalawa sa miyembro ng ABBA at dati ring mag-asawa na sina Benny Andersson at Annie Fiedlingstad ang tumanggap ng pagkilala para sa grupo sa isang seremonya na ginanap sa New York, USA. Sa naturang seremonya, inawit ni Andersson ang isa sa mga sumikat na kanta ng grupo na The Winner Takes It All. Kaduwet ang American country and pop singer and actress na si Faith Hill. Ang pagkakaluklok ng ABBA sa naturang Hall of Fame ay mula sa boto ng higit 500 voters ng Rock and Roll Hall of Fame Foundation. Isa sa mga kwalifikasyon upang mapabilang dito, ang artist ay dapat na mayroon ng 25 taon ang nakalipas mula nang i-release nila ang kanilang unang single. Ang lahat ng mga inductees ay malalagay sa Rock and Roll Hall of Fame and Museum sa Cleveland, Ohio. Ilan sa mga sumikat na awiti ng ABBA ay ang Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All, Fernando at Chiquita. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, unang humanoid robot sa Macau ay naresto ng pulisya dahil nagdala ng takot at gulat sa isang matandang babae. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning! Good morning sa iyo, darling. Good morning si Albert sa lahat ng mga ka-music natin. Ngayong umaga na ito ng Lunes. March 16 na, no? Ang bilis. Isang matandang babae ang dinala sa hospital sa Macau. Makarang matakot sa isang humanoid robot. Ano ba itong humanoid robot? Yung para talagang tao. Pero siyempre ma-recognize mo pa rin robot siya. Na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran, Darlene. Ayon sa otoridad, may tawag sa telepono ang babae na biglang nagulat nang mapansin ng robot malapit sa kanyang kinaroroonan sa Lokyong Foyen Residential Complex sa Patain. Sa kumalat na video, galit na kinumpronta na matandang babae ang robot bago dumating ang dalawang pulis.
makikita ang isang pulis na inakbayan sa balikat ang robot bago tuluyang inilayo sa matanda. Dinala naman sa pagamutan ang matanda kahit walang tinamong injury na kinalaon ay pinalabas din at nagpasya na hindi na lamang magkaso sa robot. Ayun, mahirap lang tayong batas na kasuhan yung AI, AI, humanoid AI. Sinasabing isang education center sa Macau ang may-ari sa robot na ginagamit sa promotional activities nito. Ang robot ay isang compact bipedal humanoid model sa Chinese firm na Unitree Robotics na inilunsad noong May 2024 na may taglay na depth cameras at may flexible motion na mas mahusay pa kaysa tunay na tao. Well, yun nga, kailangan ma-regulate din itong mga AI humanoid at mga AI-generated na mga gadgets. Kasi sino ang kakasuhan mo? Kailangan naman ikulong mo yung humanoid. Malaki yung tulong sa atin ng mga ganitong advancement in technology. Correct. No? Pero yun nga, sana matiyak na hindi siya magagamit para mali. makasama din sa tao, di ba? Kasi mayroon ganyan yung drone na lumilipad, tapos nilagyan ng puting tela at buhok. Kung ikaw yung nakasalubong mo sa daan yun, Kala mo. masakit ka sa puso. Correct. Baka inatake ka na sa takot. No? Gamitin lang sa tama itong mga biyaya ng teknolohiya. Alright. Ako si Doc Jarzen. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Monday, ang ating pong topic na bibigyan po natin ng opinyon sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Magiging malaking bagay ba kung sasalubungin ng Pangulo ang mga pinauwing OFW sa mga bansang apektado ngayon ng tensyon sa Middle East? Yan. Ulitin ko po mga kanyusik ang ating katanungan. Magiging malaking bagay ba kung sasalubungin ng Pangulo ang mga pinauwing OFW sa mga bansang apektado ngayon ng tensyon sa Middle East? Yan yung tanong namin kasi issue sa iba yan eh. Parang daming nabasang comment na missing in action ng Pangulo. Wala man lang naramdaman. Kasi ano yan eh, Albert, parang di mo alam kung saan lulugar. Meron kapag naman laging nandyan yung Pangulo, sasabihin, parang ano ba yan? Kailangan ba lagi ka nandyan? Kapag naman hindi nakikita, hahanapin ang presensya ng Pangulo. So hindi natin alam ano ba ang dapat gawin. Ang hirap pala din maging politiko. No? Laging may banat, laging may pambabas. Correct. Kaya yung mga kanyusik natin, gusto natin malaman yung kanilang opinion. Correct. Para po ba sa inyo, magiging malaking bagay ba kung sasalubungin ng Pangulo ang mga pinauwing OFW sa mga bansang apektado ngayon ng tensyon sa Middle East? Alright. Para po sa inyong mga opinion, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, March 16, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774